First Timothy chapter 2 verse 3. Okay, basahin ko po muna rito sa Tagalog. No, sabi niya ganoon, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. No, sabi niya, ituloy po natin, simulan ko ulit dito sa verse 3. 2 Timothy chapter 2 verse 3, sabi niya, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Verse 5, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpagal ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Okay. Verse 7, sabi niya, dilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Okay, balik tayo rito sa verse 3. Sabi niya, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ano bang ibig sabihin nito? No? Ready na ba kayo? Kaway-kaway nga ulit. Okay, sabi niya ganoon. Sa verse 3, sabi niya, dito sa English, no? Punta ako rito sa dito sa amplified version, no? Kasi mas maganda yung amplified. Actually, isa ito sa pinakamagandang translation. Bakit? Kasi ina-amplify niya. Yung ibang mga translation, isang sentence lang ito, dinadagdagan niya ng maraming mga inputs. Sabi niya ganoon, take your share of the hardships and suffering. No, take your share of the hardships and suffering. Anong ibig sabihin ba nito? Halimbawa, sabihin natin nagbubuhat kayo ng napakalaking pulpito, no? Ibig sabihin hindi maliit. Ngayon, sabihin natin tatlo kayo. Ngayon, kayong dalawa lang ang nagbubuhat, yung isa nakatingin lang. Ano mararamdaman niyo? Tapos ang hirap-hirap niyong buhatin dahil parang hindi kakayanin ng dalawa lang, kailangan tatlo. Tapos yung isa nakatingin lang. May inis ka, no? Kasi para mabuhat ito, kailangan yung share niya na tumulong siya. At ito po ang sinasabi niya rito, no, bilang isang kawal ni Kristo, kailangan makishare ka, makibuhat ka. Hindi po pwedeng ikaw na lang lagi ang binubuhat. No, makisama ka sa mga bigatin ng simbahan. Kaya sabi niya ganoon, take your share of the hardships and sufferings, no? Hardships, ibig sabihin, ito dito kasi sa English may S, ibig sabihin plural. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang isang suffering. Kung tutuusin po, ang bautismo sa tubig, bautismo sa Biblia ay apat. Yung isa, bautismo sa katawan, ibig sabihin ng bautismo to immerse, lulubog ka, sasali ka. Parang sabihin natin yung soft drinks na yung pop cola at saka yung coke, paghahaluin mo yan, hindi na maghihiwalay yan. Yung bautismo sa katawan ni Kristo, yung mapabilang ka. Pangalawa, yung bautismo sa tubig, ilulubog ka sa tubig. Tapos yung bautismo sa apoy, yung speaking in tongues yan. At yung pangapat, bautismo sa kanyang suffering. Ibig sabihin, kapag naging Kristyano ka, dadaan ka rin dapat. No? Yung iba kasi ayaw dumaan sa tubig. Ewan ko kung bakit, siguro takot maligo. Pero yung bautismo sa apoy, yun yung ilulubog ka ng Diyos sa Espiritu ng Diyos para magkaroon ka ng kapangyarihang humayo. At yung pangapat, yung bautismo sa kanyang suffering, ano ibig sabihin nun? Kung paano naghihirap si Jesus, maghihirap ka rin. Kaya nga sabi niya rito, no? Take your share of the hardships and suffering. Sa buhay Kristyano, dadaan ka talaga sa paghihirap. Pero linawin ko po, ang paghihirap na to, hindi yung paghihirap na wala kang pera at paghihirap na may sakit ka. Kasi nga, ng isang trabaho mo ay magpagaling ng may sakit. Trabaho nga ng Kristyano yan. Hindi pwedeng ikaw nagsasuffer doon. No? Nakakita na ba kayo ng model ng likas papaya, yung papaputi na sabon, pero ang itim-itim? Wala akong makikitang ganun. Ang mga hinahire nilang mga model dyan, yung, ano bang tawag dito? Yung mga mapuputi na, yung di na itong mga gamit, no? Ano ibig ko sabihin? Sinasabi ng Biblia rito na makibuhat ka, no? May hardship talaga. Sabihin mo nga sa katabi mo, mukhang mahihirapan ako sa'yo.
Ay sige po, sabihin mo sa katabi mo, mukhang mahihirapan ako sa'yo. Ay sabihin mo nga ulit sa katabi mo, sana hindi ka pahirap dito simbahan. Ay kasi, yan ang mangyayari. Sabi niya gano'n, na take your share, makihati ka doon sa bigatin na pinabubuhat sa iyo ng Panginoon, at sa gusto mo, magkakaroon ka talaga ng suffering. No? Ulitin ko po, hindi suffering na paghihirap o suffering na yung sasakit, kundi suffering bilang isang Kristiyano. No? Alam niyo, kung hindi ka pinapersecute ng mga kasama mo, yung sabihin natin ng mga unbelievers, baka hindi ka Kristiyano, baka kabilang ka sa kanila. Kasi kapag ka-Kristiyano ka, eh, yung mga ginagawa ng unbelievers, hindi mo na ginagawa yun eh. Kaya nagkakaroon sila ng inis sa'yo. Na parang tatawanan ka, ay ano na siya, padre na siya, o kaya ay born again na siya, ay banal na siya, no? Ay, makakaranas ka ng gano'n. Kung di ka nakakaranas ng gano'n, baka unbeliever ka, no? At kasapi ka pa sa kanila. Okay, dahil training po ito, nung isang araw, may nagsabi po sa akin, nagkukwento siya sa akin ng yung isang part ng training na yung, kasi pastor ka, ang ginagawa mo, yung mga miyembro mo, mabait ka eh. Pastor ka, mabait ka sa kanila eh. Ngayon, may mga kabataan siya o mga miyembro siyang sumali sa training. Ngayon, pag training ka, sarhento ka, hindi ka pastor. No? Eh, isa kang sarhento. Kumbaga parang isa kang military, meron kang rangko. At sa ano po, sa mga soldiers o mga kawal, no? Eh hindi po binababy ang mga tao, tinetrain silang makipaglaban. Ngayon, ang ginawa po nitong ng pastor, eh naglabasan yung mga niya, yung mga miyembro niya. Tinawag niya ngayon. Pagkatapos ayaw pa rin pumasok, kwentuhan sa loob. Ngayon, ang ginawa niya, tinawag ulit niya. Ngayon, ayaw pa rin pumasok, kwentuhan sa loob. Ang ginawa niya, sinigawan na niya. Papasok ba kayo? Hindi. Ngayon, naggulat yung mga miyembro niya kasi siguro first time nilang nakita na yung pastor nila ay nanigaw. No, sabi niya gano'n eh, nasa training kayo. Ngayon, nagpasukan yung mga tao, tahimik, hindi kumikibo. Ngayon, meron na atang natisod. No? Pakisabi sa katabi, ikaw ba yun? Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, ang lembut mo. Ano bang sinusuot ng ano bang uniform ng ng sundalo? Hindi ba patig? No, nakapatig sila. Ngayon, yung katabi mo, eh baka naka-baby diaper pa. Ibig sabihin, mali ata yung pinasukan niya. No, kasi sa training, ite-train kang sundalo. Hindi ka ite-train na maging pabebe ka lang. No? Ay okay. Eh, iba kasi ang training doon sa membro lang eh. Alam niyo, nung unang panahon eh, nagsimula akong nag-train ng mga magiging worker. Nung unang panahon pa yan. Ang rema ata nun eh, isa pa lang. Alam niyo, yung mga karnal na na nagkaroon ng division sa amin eh, dahil bakit di daw sila sinali? Bakit ko isasali? Eh, mga karnal nga. Eh, pabebe nga. Eh, ang kailangan ko, yung mga matitino, yung marunong makipaglaban. Okay po. Balikan ko lang itong part na ito. Ito yung isang problema. Ang tagal na po ng rema eh. No? May aaminin ako sa inyo. At isa ako sa pinakamatagal dito sa rema kasi wala pang rema, nandito na ako. Pero may aaminin po ako sa inyo. Hindi ko alam kung paano kong aaminin ito. Siguro, maging honest ako, aminin ko sa inyo. No? Eh, hindi ko naman aaminin sa inyo na ako si Batman kasi hindi pa ako si Batman. No, ako si Kuya Boy. Ngayon, ito yung gusto kong aminin. Hindi kayo lahat makakatagal sa church. Ang iba sa inyo, mawawala. Totoo yan. Alam niyo ba ang ginagawa ng China ngayon? Sinasakop niya yung mga yung mga paligid niya eh. Tingnan mo yung katabi mo dahil malapit nang sakupin ng China yan. Kaya ngayon pa lang, mahalin mo na bago pa masakop yan. Hindi lahat ng nasa training ngayon o mga members natin, kahit ngayon sobrang lakas ng anointing, hindi lahat yan mananatili. May mga tao rin
na mawawala. Ano ibig sabihin mawawala? Backslide. Yung kumbaga, hindi problema yung anointing kasi sobrang lakas Ang problema, sila na. No? Kasi kapag gagawa ka ng eroplano, ano bang materials ang kailangan mo rin? Kailangan mo ba ng damit sa paggawa ng eroplano? Mapupunit yun. Ano ba yung material na kailangan mo para makagawa ka ng sundalo ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, may mga tao po, may mga Kristiyano na yari sa papel. Anong ibig sabihin yari sa papel? Hindi sila ministry material. No, madali silang mapunit. Hindi pwede sa eroplano yun. Bakit? Kailangan sa eroplano matibay. At ngayon, sa mga Kristiyanong sundalo, dahil tinawag tayo na maging sundalo ng Diyos, hindi lang maging anak ng Diyos. At kayo po na namili, kayo po na nandyan nakikitraining, pinili nyo po na maging sundalo. At sa pagiging sundalo ng Diyos, kailangan matibay ka. Hindi ka yari sa papel. No? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi kaya yari sa icing yan? No? Yari sa icing na kumbaga pag pinindot mong ganun hindi na sabi nga pusong mamon. Ano ibig sabihin ng pusong mamon? Mabuti pa nga yung pag pinindot mong ganun babalik yung pusong icing pagka ginanyan mo kapag ka ano bang tawag doon, na touch mo o kaya yung ano bang tawag dito, yung nakanti mo wala na, uwi na yan. Inaamin ko po sa inyo, hindi lahat ng nagte-training makakapasa. Marami po sa atin ang mawawala. Ayoko pa lang isama yung sarili ko, no? Marami ang hindi tatagal. Bakit? Kasi hindi nila matiis yung hardships at saka yung sufferings. Kasi nakalagay na nga rito dadaan at dadaan ka sa suffering. Alam niyo, bilib ako rin sa doon sa mga puno na dinaanan nitong si Ulysses. Grabe, yung mga puno ng nyug naka 90 degrees lang ganun no? Talagang binabayo ng bagyo yan pero pagkatapos ng bagyo ang dami nang namatay pero sila nakatumayo pa no? Ang titibay. Ganun din ang nangyayari po rito kaya kailangan maging puno ka, no? Tingnan mo kung sino rin yung pusong kamatis, yung punong kamatis. No, meron bang mga punong kamatis rin na sobrang tibay? Hindi ko po alam. Baka siguro mukhang kamatis, pero yung pagka-Kristiyano nila kamatis. Ano ibig ko sabihin dito? Ang hinahanapan po tayo ng Diyos na maging matibay. So, sabi niya gano'n, take your share of the hardships and suffering. Inulit ko po, hindi po lahat nakakapasa. Ngayon, sino magdi-decide kung makapasa ka o hindi? Actually po, ikaw. Dahil ang Diyos nag-decide na gusto niya makapasa ka. Ngayon, ang isang problema kasi dito po sa atin, ito nga, hindi lahat tumatagal No, alam niyo pa siguro libo-libo na tayong lahat kung walang nawawala, no? Baka mas marami pa tayo sa GIL kung walang nawawala kasi hindi nga ganoon Kasi may mga tao po talaga na yung ningas kugun ba? Yung sobrang init, pag malakas ang anointing, andyan siya, pagka andyan ang blessing, nandyan siya. Yung sobrang palakpak yan kapag nabe-bless siya, tumatalon-talon pa yan sa sobrang taas ng talon niya, tusok yung ulo sa bubong. Siguro magaling lang siyang pumalakpak at tumalon, pero pagdating na sa pagsubok, pagdating na sa pahirapan, sa hardships and suffering, hindi na siya magaling. No? Huwag pong gano'n ang gayahin natin. Nakalagay sa Bible yan Alam niyo, meron pong sinasabi po rito sa Biblia na sabi niya, ang isang magsasaka, pag nagtanim yan, naghagis siya ng binhi, tutubo yan Merong tig 30-fold, no? Yung 30% lang ang mabubuhay. Meron naman yung tig 60. Ibig sabihin, 60% lang ang mabubuhay, yung 40% mamatay. At meron naman yung tig 100, no? Bihira yung ganun. Okay, magkaroon tayo ng konting mathematics dito. Sa first week, nag-soul winning ka, no? First week, nag-soul winning ka, nakakuha ka ng isang tao. So, ilan na kayong dalawa? Di dalawa. Ngayon, kayong dalawa, nag-soul winning, na sa susunod na araw,
nakakuha kayo ng isang tao pa. O di ilan na kayo? O di 3 na. Ngayon, sa susunod na araw, nag-soul winning kayo, nakakuha kayo ng isa pa. O di ilan na kayo? 4 na. Ngayon, sa susunod na araw, nakakuha kayo ng isang tao pa, ilan na kayo? E di 5 na. Ngayon ito, next week, ilan na kayo? No? Actually, isa lang ulit. Bakit? Kasi yung 4, nag-backslide na. Kasi may mga tao pong ganyan na hindi tumatagal. Kasi pag dumaan na sa hardships and sufferings, nawawala na. Ulitin ko po, ang sinabi po ng Biblia, ito yung criteria niya eh. Hindi, sorry, sasabihin ko talaga to, pasensya na. Pakisabi nga sa katabi mo, kasi mga sundalo ang nag-join dito sa training na to eh. Nagte-train kayo na maging soldier, sundalo, at hindi po kayo papamperin, hindi kayo yung inaayo-ayo pang ganyan. Dapat, sabi niya rito, endure hardships. Kailangan marunong tayong magtiis. Yung baby, binay-baby, pero ang sundalo, pinahihirapan. No? Wala akong nakitang sundalo sa training po, na napanood ko, na ginaganong-ganon. Pinahihirapan yan. Nilulublob sa tubig yan. No? Sinisigaw-sigawan yan. At kailangan makasurvive siya sa sigaw, doon sa maltrato, doon sa pahirap. No? Mga kapatid, ako na po magsasabi sa inyo, dahil binabaka pa naman ako ng Diyos dito, dahil nasa Bible. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Ngayon, habang nakatingin kayo sa kanya, may sasabihin ako sa inyo, hindi lahat yan pupunta ng langit. Totoo yan. Huwag mong sabihin pastor ka, huwag mong sabihin propeta ka, huwag mong sabihin anointed ka. Hindi lahat ng mga kasama nyo ngayon ay pupunta sa langit. Bakit? Kasi wala pa tayo sa langit. At ang sabi ng Biblia, ang magtatagal hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Sabihin mo nga sa katabi mo, marami ka pang dadaan. Okay, baguhin mo, no? Ginagawa ko lang easy to. Sabihin mo, marami ka pang tagyawat na titirisin. Hindi lahat yan pupunta ng langit. Hindi lahat yan makakapasa. Kasi biblical na nga eh. Sabi niya, ang manatiling tapat hanggang wakas. Tapat na ano? Tapat na nagsasuffer at tapat na nahihirapan. Siya lang ang maliligtas. Alam niyo, ito yung isang bagay na sabi ko nga eh, kung siguro noon pa, walang nawala dito sa Rema, siguro mas marami tayo na kasing dami natin ng JL. Bakit? Yun nga eh. Hindi nga nakakatagal kasi dahil sa may dinadaan ng hirap na. Okay. Gusto ko pong i-elaborate ito. Sabi ko nga, babalikan ko lang itong sinasabi ng Biblia. Kapag ka naghasik na, meron tigto 30 hold, ibig sabihin 30% lang yung nakasurvive. Yung 70% wala na. No? Naningas kubon lang pala. Kahit naman sa training, kahit nagte-train, tagal-tagal na po natin nagte-train, yung iba nga na-deploy na nakarating na ron, pagdating doon, uwi na. Bakit? Sabi niya, hindi ko alam, ganito pala kahirap. Kasi sa training, madali-dali pa. Alam niyo mga kapatid, ang isang problema po, ito ito yung totoo. Kapag ka nasa training ka, nag-aawitan kayo Pag nasa camp ka, nabibiyayaan ka nasashoweran ka, may shower ng anointing kaya maganda sa pakiramdam. Pero paglabas mo, yung anointing, di mo na mararamdaman. Wala na. Yun ang isang pinaka-problema. Kaya, kade-deploy pa lang katatapos pa lang na mag-camp, mag-training, puspos po yan. Pero kapag nandun na sa simbahan pinag-deployan niya, wala na. Kumbaga, ang dami pong ganyan na pagdating doon, pinauwi na kagad, parang pinauwi na kagad ng demonyo. Sorry po, doon sa term, kasi yun ang totoo. Na, bakit? Kasi, ang ganito po naalala ko po na dati nung elementary kami, may dala-dala kami mga tubig. Meron kaming thermos na maliliit. Andun yung tubig, yung gatas, o kung ano man. Bakit? Kasi along the way, sa school, hindi ka naman pwedeng may I go out palagi. No? Magagalit yung teacher mo.
may dala-dala kang tubig para yun ang iinumin mo. Yung mga tao na hindi nakapag-ipon ng anointing pag na-deploy na, no? Mamamatay yun. Mamamatay yun. Kaya nga, yung 10 birhen, yung 5, naubusan na ng anointing at yung 5 na lang natitira. No, itong 5 ngayon, nag-umalis pa. Ngayon, nabutan sila ng rapture. Ano nangyari? Eh di, wala na, hindi na sila makapasok. Ito pa, masakit. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. No? Dahil sa hindi ka nag-ipon ng anointing, hindi kita kilala. Kaya nga, anong dapat natin gawin? Mag-ready po tayo. Kasi sabi niya rito, endure hardships and suffering. Nandito pa lang ako sa medyo parting negative Ulitin ko, may mga tao pong hindi tatagal. Bakit? Kasi hindi sanay sa hirap. Hindi sanay sa hirap. Alam niyo po, nag-iisip ako magtayo ng Bible School nung pa. Pero tong Bible School na to kakaiba. No? Kasi sa yung mga sundalo nagte-training, ang ginagawa po nung sarhento sa kanila na nagte-train sa kanila, alam niyo walang sinabing walang sinabing maganda yung mga nagte-train sa kanila. Minsan ang tawag po doon sa mga lalaki, yung mga cadets na yung mga nagte-training na sundalo, mga lalaki lahat yan tatawagin nung nagte-train ay mga girls, halika na kayo. Ano ibig sabihin? Mga girls, no? Ang tawag sa kanila, ladies, no? Talagang bakit ladies? Bakit girls? Kasi iniinsulto niya. Sinasabihan niya na mga malalambot kayo Ladies, no? Girls ang tawag sa kanila. Pero insulto yun. Tapos, alam niyo, tatapatan niya. Kumbaga, magkaharap yung mukha nila. Sabihin ganun, bakit ka nandito? Anong dahilan? Bakit ka nandito? Baka hindi ka tumagal dito. 2 araw ka pa lang, sisipain na kita. Talagang masasakit yung mga salita. Bakit wala kang magawa sa buhay? Bumalik ka na sa nanay tatay mo. Siguro ayaw ka ng tatay nanay mo, kaya pinadala ka rito para mag-training. Wala namang mangyayaring maganda rito, pahihirapan mo lang ako. Kaya mabuti pa, lumayas ka na bago pa tumagal ang training na to. Puro pangit ang salita, puro mga insulto ang salita. Alam niyo, yung isang problema kasi kapag nasabihan ka na ng hindi maganda, lalong-lalo na ng pastor mo, iiyak ka na. Uwi na ako, punta na ako kay mama. May mga tao po kasing ganun, hindi makatagal no? Kumbaga takbo na ako kay mama. Mga kapatid, sabi niya rito, no, darating ang time na meron kang maririnig sa pastor mo na hindi maganda. Hindi mo pwedeng patulan. Nakukuha niyo mga kapatid. Dito po sa church, may ilan na dinidisciple ako. No, yung kumbaga personal na hindi naman lahat ng time ko nandun pero i-disciple ko. At ito po, hindi ko naman sasabihin kung sino yung mga yan, pero tatanungin ko yan na gusto mo bang magpa-disciple? Sabihin nila, opo. Yan, sasabihin nila sa akin yung personal, magkaharap kami nag-uusap. Ngayon, ang sasabihin ko sa kanya, hindi madali. Sabi ko, mahirap na yung marami akong i-require sa'yo. No? Pag inutusan kita, na hindi related sa ministry, ang gagawin mo, pupunta ka, hindi ka pa nakakabalik, inuutusan na kita. No? Testingin kita ng testingin, utusan kita ng utusan. Hindi related sa ministry yan, tingnan ko kung kaya mo. Ngayon, syempre, tinatansya ko siya. Alam niyo po, meron pong isang tao na natatandaan ko, na sinabihan ko na, magpapadisciple ka ba? Alam niyo, yung itsura niya, yung mata niya, nakatingin sa akin na ba't parang ang sungit ni Kuya Boy? Bakit ang tapang ni Kuya Boy? No? Sabi ko, hindi kita gagawing member, gagawin kitang isang disciple. No? Ang plano ko sa iyo, maging church planter ka na matibay ka, na yung mga natutunan ko, gusto kong i-transfer sa iyo, ituro sa iyo. Ngayon, yung nakuha ko galing kay Lord, gusto kong ibigay sa iyo, no? Ang hinihiling ko lang sa iyo, susunod ka ba? Ayan. Alam niyo, nung time na nagtanong ako, sabi ko, magpapadisciple ka? Alam niyo, pag ganun-ganun siya, yung parang, naintindihan niyo ba yun? Yung parang urong-sulong siya. Nagalit na ako. Hindi niya na-expect na magalit ako. Sabi ko,
Marami akong gagawin sa buhay ko. Busy ako. Mag-decide ka kung magpapadisciple ka o hindi. Alam niyo na, bigla siyang gumanon. Sabi niya, opo, opo. Hindi niya ina-expect yun. Ngayon, sabihin mo nga rin sa katabi mo, magpapadisciple ka ba o hindi? Hindi pwedeng lelembot-lembot ka dito. Bakit? Kasi ilalampasok ka ng demonyo. No, pauuwiin ka ng demonyo kung lembot-lembot ka lang rin. No, pakending-kending ka lang rin. Hindi po pwede ang ganyan. Yan yung mga taong hindi tumatagal. No? At ito pa, as long as wala kang ginagawa, tatagal ka, pero wala kang na-accomplish. No? Kung baga dumaan 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, ni isa wala kang na-disciple. Bakit? Wala kang ginawa, wala kang threat, hindi ka threat kay Satanas eh. Na ito pong sinasabi ko sa inyo, ay endure hardships. Makakatanggap ka po ng ng mga salita sa pastor mo na masakit. At minsan madediretso ka niya. Pero huwag mong papatulan yan. Mahalin mo pa rin yung pastor mo at magpatuloy ka. No? Sino ba sa inyo ang nag-elementary, nakagraduate ng elementary, high school na hindi napagalitan? Taas ang kamay. Hindi napagalitan ng teacher. Hindi ko kasi ma-browse yan kasi cellphone lang ang gamit ko. Pero usually wala naman kasi kahit ako, madalas akong pagalitan. No? Kung mo napagalitan ka pa ng teacher mo, hindi ka na mag-aaral. Hindi tutuloy ka pa rin. Alam niyo ba, naranasan ko pinag-initan ako Talagang literal, pinag-iinitan ako ng teacher ko. Hindi ko alam kung naglili siya o ewan. Pero talagang pinag-iinitan niya ako, pero tiniis ko lahat yun. Minsan, tinatawag pa niya ako sa classroom na pinapahiya niya ako. Pero dahilan ba doon, di na ako magpapatuloy? Dahilan ba doon, di na ako magsisimba? No, dahilan ba doon, yan ang isang problema. Alam niyo mga kapatid, nakagraduate ako, nakatapos ako. Wala, nakalimutan ko na lahat yun. Hindi dahilan sa kanya, titigil ako sa pagsisimba. Hindi dahilan sa kanya, titigil ako sa pag-aaral. Ay, endure hardships. Ang isa rito, yung dadaan ka doon sa yung sukatan ng pastor mo. Kailangan mo makasurvive dyan. No? Yung iba nga, hindi ka nga inutusan bakit? Isang dahilan, nahihiya pa nga yung pastor mo sa'yo Siguro cute ka. No? May aamin ba sa inyo cute kayo? Pagka hindi ka inutusan ng pastor, baka ayaw kang sige, tuloy natin ito. Kailangan makasurvive ka sa pastor mo. Yun lang po yun. Kailangan makasurvive ka kasi siya yung matagal mo makakasama Kailangan makasurvive ka sa pastor mo. Okay, pakisulat po yun. Kailangan makasurvive ka sa pastor mo. Alam niyo po nung yung ilang pastor ba ang dinaanan ko? 4 na pastor, mababait. May sasabihin sa akin, hindi nga ako mapagalitan. Hindi ako, alam ko, mali ako. May nagagalit sa akin iba. Pero hindi, nanay, tatay ko nagagalit sa akin, pero yung pastor, malambot. No, tapos, ang isa pa rito, kailangan kang makasurvive sa mga kapatiran mo. Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo muna yung katabi mo sandali. Tingnan mo nga, inutangan ka ba niyan tapos di ka binayaran? Alam niyo, yung mga taong hindi sanay umutang, yan ang problema Bakit? Kasi kapag umutang sila, di nakabayad, di na magsisimba. Dahil nahihiya na, hindi sanay umutang. 1, kailangan makasurvive ka sa pastor mo. 2, kailangan makasurvive ka sa mga kapatiran mo. Lagi kang, minsan may pag-uusapan ka nila, bubulungan ka, tingnan mo, pangit niya, tingnan mo. Kung ano man ang sabihin sa'yo ng mga kapatiran mo, required kang mahalin yan. Hindi yan, halimbawa, nag-worker kayo, ikaw ang pinamalengke.
tapos ikaw ang pinaghugas, tapos ikaw ang pinagluto, tapos sabay-sabay kayong kumain, tapos ikaw pa ang maghuhugas ng plato, no? Ganyan, magagalit ka eh. Teka muna, ano bang tawag sa'yo? Worker, di ba? Training ng worker. Ano ibig sabihin nito? Ano ba hanap mo? Hindi ba work? Ngayon, kung binibigyan ka ng trabaho na ikaw lahat, ikaw, eh magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Kasi marami kang sweldo. Ang hanap mo work, eh, kung dyan pa lang sa plato, dyan pa lang sa pagluluto, dyan pa lang sa, wag mong sasalahula yung pagluluto, ha? Huwag mong gagawin sa iba yung mong gawin sa iyo. Baka mamaya lagyan mo ng bulati yan dahil sa ayaw nilang tumulong sa iyo. Huwag mong gagawin yan, nakatingin ng si Lord sa iyo. Kung dyan pa lang sa pamamalengke hindi ka maasahan, dyan pa lang sa pagluluto, dyan pa lang sa ganito, tapos yung paghuhugas, tapos mareklamo ka na, eh hindi ka magiging effective, no? Anong ibig ko sabihin? May babanggitin nga po ako sa inyo na paulit-ulit ko eh, may time na yung ikaw, sabihin natin 100 ang allowance mo a week, tapos yung kasama mo, ang gagawin nung kasama mo 50 pesos lang ibibigay sa iyo kasi yung 50 kukunin niya. Makatarungan ba yun? Hindi. Pero naku, wag kang magpapadala sa ganyan na ayoko na, magba-backslide na ako, dinadaya ako ng kasama ko, dinadaya ako ng pastor ko. Hindi ka nag-worker dahil lang sa pera. No, nakikita ng Diyos yan. At kung ikaw ay pagkakatiwalaan dyan, endure hardships and suffering, tataka ka, mas malaki ang anointing mo kaysa sa kanila. Biblical yan. Kailangan makasurvive ka doon sa pastor mo, kailangan makasurvive ka doon sa mga kasama mo, kapatiran mo, kapwa mo worker. Kailangan mo yan, no? Natiisin mo sila kahit minsan may unfair treatment. Kahit yung pastor, minsan may unfair treatment, hindi ka paborito. Ang paborito niya yung mas cute sa'yo. Ay, anong gagawin mo ngayon? Magpatuloy ka lang kasi kay Lord ka naglilingkod. Alalahanin mo, ang binabasihan po rito, eh, hindi naman yung pastor lang ang piniplease mo eh. Ang piniplease mo yung si Lord sa taas. At siyang nakakakita kung paano gagantimbalahan ka. Eh ngayon, kung nalala ko dati, nung unang panahon, in-invite po ako na na maging speaker, no? Ibang simbahan to, ibang simbahan. Ngayon, ang nangyari, sabi ko, okay, nag-fasting ako, bumili ako ng bagong damit, no? Tapos pagdating ko noong time ng anniversary nila, pagkadating ko, sinalubong ako at ang sabi sa akin, nako, sabi niya gano'n. Sabi niya sa akin, nako, may kinuha kasi kaming ibang speaker, no? Hindi kita nasabihan kagad. Halika, upo ka na lang dito, makinig ka na lang ng sermon niya. Ano mararamdaman mo? Ulitin ko ha, ang sabi niya, nako, yung word na nako eh. Kumuha kami ng ibang speaker, hindi kita nasabihan, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Halika, pasok ka na lang, upo ka rito, makinig na lang tayo sa sermon niya. Ganda-ganda pa naman ang damit mo, ginastosan mo yan, nag-fasting ka pa naman. Isipin mo, Lord, ba't di mo sinabi sa akin sa fasting na hindi pala ako ang speaker? Anong gagawin mo? Alam niyo, yung mga ganong mga bagay, yun yung makakapagpamature sa iyo. Dumaan po ako sa ganon. Kailangan wala kang galit, wala kang sama ng loob. At kung ano man ang maling ginawa nila, mababaw lang yan, patawarin mo, palagpasin mo. Huwag kang pusong mamon, huwag kang pusong icing. Oo, nasaktan ka, tao ka eh. Pero hinahanapan ka ng Diyos na mas angat ka kaysa sa ordinaryong tao. At kung mapagkakatiwalaan ka ng Diyos na yung attitude mo ay hindi lalaban, hindi magre-rebelde, no? Yung iba siguro sasabihin nila kasi lalagay lang ako sa tama, mali ang ginawa mo sa akin, pinahiya mo ko, aalis na ako. Walang doon pa lang bagsak ka na, no? Anong grade mo kaya kay Lord to? Nakukuha niyo mga kapatid, sabi niya gano'n, may mga ganyan talaga eh. No, at sinong gagawa sa inyo? Unbeliever? Hindi, Kristiyano. At kung gawan ka man ng Kristiyano ng ganyan, dapat nandun yung mapagpatawad ang puso. No, palagpasin mo yun.
No, meron po akong isang elder elder ito. Nung isang anniversary nitong simbahan na to, biglang ano ba to? Susunod na linggo, anniversary ngayon, susunod na linggo, hindi na siya umattend. Nagalit na, nagtampo raw. Naisip ko, bakit kaya? Hindi, speaker ko sa church na yun. Ngayon, sinumbong sa akin. Kasi, ayaw na raw niyang umattend, ni sister ganito, na elder na ganito, kasi, nung anniversary daw, bumili daw siya ng bagong damit. Totoo po ito. Bumili siya ng bagong damit at ine-expect daw niya na siya ang magko-closing prayer, kaso hindi mo tinawag. Yan, yung pastor nila ang tinutukoy na hindi siya tinawag. Alam niyo, nagtampo na. No? Unang-una, hindi naman siya in-appoint na ay, hallelujah. Hindi naman siya in-appoint na mag-closing prayer. Inassume lang niya na tatawagin siya. Kaso nga, wala namang usapan na gano'n. Alam niyo, elder pa to, ha? Ano nangyari? Hindi na nagsimba. Hindi po pwede yung gano'n. One, kailangan makasurvive ka sa pastor mo at kailangan makasurvive ka doon sa mga kasama mo. Yan na. Mahalin mo pa rin sila kahit nakagawa na sila ng mali sa iyo. At hindi mo pangahawakan na, yan taong yan. Yan, yan, yan taong yan. Hindi ko kakalimutan yan. Mabaho ang kilikili niyan. Hindi mo, huwag mong gagamitin sa kanila yon. Kasi endure hardships. No? Yan, yung worker na yan, yung kapatid na yan, yung sister na yan. No. Maging mature ka. No? At yung last, ano na ngayon na, kailangan makasurvive ka sa pastor mo, kailangan makasurvive ka sa mga kasama mo. At yung last ay, kailangan makasurvive ka sa Diyos. Sa palagay mo ba, ang Diyos pa-easy-easy lang sa'yo? Hindi. Kailangan makasurvive ka sa Diyos. Hindi mo kalaban ng Diyos, pero padadaanin ka ng Diyos. Yung mga pastor, hindi kanila padadaanin sa hirap na to. Bakit? Kasi iniisip ka pa nga nila na baka di mo makayanan, pero yung Diyos hindi. Kailangan makasurvive ka sa Diyos. Ano bang ibig ko sabihin? Natatandaan niyo ba si Jesus nung binautisman sa tubig? Yung kalapati, ang Holy Spirit, bumaba sa kanya. Yung kalapati, na sinisimbolo ng kalapati, bumaba sa kanya. Napuspos siya nun. Punong-puno siya ng anointing nun. Pagkatapos niyang anointan, dinala siya ng Diyos. Saan? Sa wilderness, para tuksoyin ni Satanas. Padadaanin ka ng Diyos dun sa mga sitwasyon na masakit. Padadaanin ka ng Diyos dun sa mga circumstances na ang hirap maging Krisyano. Pero kailangan makasurvive. Hindi mo kalaban ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos po, hinuhubog ka, sinashape ka. At yung mga magagaspang na ugali, aalisin ng Diyos yun. Kaya pumayag kang alisin niya. Yung pagiging matampuhin mo, yung pagiging maarte, excuse me po, yung pagiging emosyonal mo na hindi ka makalimot, hindi po pwede sa sundalo yan. No? Kailangan mo makasurvive sa Diyos kasi padadaanin ka niya katulad ni Jesus. Pagkatapos niyang anointan, pinadaan niya sa 40 days na testing. Ihaharap ka ng Diyos sa kaaway. Ihaharap ka ng Diyos doon sa ang hirap palang makasurvive dito sa simbahan na to. Nakukuha niyo mga kapatid? Kailangan makasurvive ka. No? Bakit? Kasi yung promotion mo ay nakadepende kung papasa ka. Hindi doon sa pasang-awa. Kung papasa ka. Meron po akong may kwento sa inyo ng unang panahon. May mga Bible studies po kami noon na binubuksan. Wala pang rema ng unang panahon. Ngayon, may isa pong Bible study na layo-layo. Ang nangyari po, ako yung gitarista ron. No? Tapos, pagdating ko, nung gabing yun, na bukas ang sisimula na yung Bible study, may mga tao ron na hindi kumbaga bagong kilala lang namin. Nung gabing yun, na naginip ako.
Nung panaginip ko, nandun daw ako sa Bible study na yon at ako yung nagigitara. Ngayon, doon sa panaginip ko, pinintasan ng pinintasan ng pinintasan ng pinintasan. Tingnan nyo, apat yun Pinintasan ng pinintasan ng pinintasan ng pinintasan yung paggigitara ko sa panaginip ko. Ngayon, rinig na rinig ko po doon sa panaginip ko na pagkatapos akong pinintasan, biglang narinig ko, maggigitara ka pa ba? Ayan. Alam niyo, doon sa panaginip ko, kahit pintasan mo ko, narinig ko yung sarili ko na nagsabi, kahit pintasan mo ko, magpapatuloy pa rin ako sa ministry. Yun yung heart ko. No? Na kahit na sabihin mo, pangit ang pagigitara ko, sa totoo lang, baguhan pa lang ako, hindi ako ganun kagaling hindi ako ganun karunong maggitara. Pero marunong naman konti. Pinintas-pintasan nila yung pagigitara ko. Doon sa panaginip ko, malinaw po ng boses, sabi niya gano'n magigitara ka pa ba? Magpapatuloy ka ba? Sabi ko, magpapatuloy ako. Sa panaginip ko. Ano nangyari? Kinabukasan, punta na kami doon sa Bible study. At kinuha ko na yung gitara, nagsimula na yung MC, ganyan, diyan na yung song leader, at nagsimula ng kumantas, sinabayan ko ng tugtog, at siguro mga 5 minutes akong tumutugtog, rinig na rinig ko yung isang taga ron, yung isang host nung bahay. No, rinig na rinig ko, at ito po, hindi lang ako nakarinig, kundi lahat kami na nandun sa Bible study, narinig yung sinabi niya. At ang sabi niya, ba't ang pangit maggitara? Yan yung mismong napanaginipan ko. Nangyari. Sabi niya, bakit ang pangit maggitara na, alam niyo mga kapatid, last night kapapanaginip ko pa lang na sinabihan akong pangit maggitara. Ngayon eto sa actual, sinasabihan ako na ang pangit maggitara. Alam niyo nangyari? Narinig ng lahat yung sinabi niya na bakit ang pangit maggitara, tapos yung dati raw nilang gitarista, sabi niya gano'n, mas magaling pa si ganito sabi niya, yung dating gitarista raw, mas magaling sa akin. Narinig din ng lahat sa actual na Bible study, at hindi ko po maalis yung pakiramdam na nasaktan ako, napahiya ako. Pero anong gagawin mo? Pasintabi po, noong time na yun, baby Christian ako. Alam niyo po, nakalimutan ko yung panaginip ko. Nakalimutan ko na panaginipan ko to. At pagkatapos po nung awitan, pagkatapos nung Bible study na yon, sabi ko, hindi na ako babalik dito. Ayoko nang maggitara. Bakit? Nasaktan ako. Sabi mo nga sa katabi mo, babaw mo men. Kasasabi nga lang sa iyo ng Diyos na magpapatuloy ka pa ba? Hindi, napanaginipan mo na nga sinabi na nga ng Diyos sa iyo kung magpapatuloy ka ba o hindi. Ano nangyari? Umiral yung ano ko Umiral yung damdamin ko na ano nangyari? Hindi na ako bumalik. Tapos later on nalaman ko mali pala. Dapat pala nagpatuloy ako. Yun po tinutukoy ko rito na kailangan makasurvive ka. Hindi po pwedeng mababaw na yung bato mo hindi pala bato icing pala ng cake yun. No, sabi niya, hindi ko tatayo ang ministry ko, sabi ni Jesus, hindi ko itatayo ang simbahan ko sa batong malambot. And upon this rock, sabi niya, upon this rock, hindi upon this cake upon this rock I will build my church. Doon lang sa matibay, yung pag sinampal ka, kaya mo ibigay yung kabila, doon lang sa matibay ko itatayo ang aking simbahan. Bakit kasi, mga kapatid, mahirap kang anointan ng Diyos ng malaking anointing kapag ka malambot ka. Bakit? Kasi magigiba. Magigiba ang gawain dahil sa malambot ka. Ang kailangan ng Diyos ay yung marunong magtiis ng hirap at sabi niya, hardships and suffering. No, kailangan mo makasurvive rin. And along the ministry, kumbaga along the way, sa ministry mo, dadaan ka rin, kailangan mo makasurvive. Ayan. Alam niyo ba yung mga pastor niyo? Nakikita niyo ba yung mga pastor niyo? No? Alam niyo bakit sila pastor ngayon? Kasi nakasurvive Nakasurvive. Una-una, nakasurvive yan sa hirap ng yan. Tapos nakasurvive yan sa galit ng mga kung sino-sino.
nakasurvive nga sa sa sita ng magulang. Kailangan natin makasurvive. Bakit? Kasi yan ang kailangan ng Panginoon. At last po, ano na yung one? Kailangan makasurvive ka sa pastor mo. No, mahalin mo pa rin. Kumbaga, pangalawa, makasurvive ka sa mga kasamahan mo. Pangatlo, dapat nga, ito yung una kailangan makasurvive ka sa Diyos. Hindi mo kalaban ng Diyos, pero ilalagay ka ng Diyos doon sa mga lugar na kung saan matetrain ka. Ngayon, kung iharap ka ng Diyos dyan sa taong yan, kailangan mo ka-survive yan. Kung iharap ka ng Diyos doon sa sitwasyon na yun, wala na kayong makain, kailangan hindi mo iwanan yun. Kapag nilagay ka niya doon sa lugar na walang signal, no, hindi ka tapos naghahanap ka ng 7-Eleven, liblib na lugar yun, kailangan makasurvive ka ron. At yung last po, kailangan makasurvive ka sa atake ng kaaway. Yung literal na atake ng kaaway. May i-close ko po rito. May mga klase ng ng sakit Ano ba yung mga sakit na yan, no? Ano ba yung sakit sa yung sakit yung tenga mo? Di sakit sa tenga. Yung sakit sa mata, di sakit sa mata. Masakit yung likod mo, di masakit sa likod. Ngayon, sabi nila, ano ba yung wala kang pera? Di sakit sa bulsa. No? Pero meron kasi yung sakit na na bibigyan ka ng dyablo ng sakit para mapauwi ka. Ngayon, ano ba yung mga sakit na pwedeng ibigay sa iyo ng dyablo para mapauwi ka? Anong tawag doon? Maaaring bigyan ka niya ng lagnat para mapauwi ka. O kaya maaaring bigyan ka niya ng sakit ng tiyan para mapauwi ka. Ano pa ba? Kailangan bigyan ka niya ng sakit ng ano ba tawag dito? Yung iba kasi na-LCM kaya nauwi. Pero ito po yung yung pinaka nakakatakot na sakit na dapat hindi po magtagumpay ang kaaway sa atin. Ano yun? Yung bibigyan ka niya ng sakit at siguradong mapapauwi ka. Ano yun? Ito po yun. Sa ministry, may bubulong sa'yo. At kapag tinanggap mo yung bulong, papasok siya sa'yo, papasok yan sa katawan mo, hanggang sa mamaya, may sakit ka na. Literal na sakit. Halimbawa, bubulong siya sa'yo, kawawa ka naman dito, inaapi ka. Sabihin mo, oo nga no. Pag pinapasok mo yan, pag pumasok sa loob mo yan, maya-maya, may sakit ka na. Bakit ganito? Parang hindi ko na mailakad yung pa ako. Literal po yan. At ilang beses po, naranasan ko po yung ganyan na kailangan ko pumunta dun sa lugar para palayasin yung demonyo. Bakit? Kasi possessed na pala. Napasukan na pala siya ng masamang espiritu na nakinig sa bulong. Pag minsan, meron yun po yung isang tao isang worker na nakinig sa bulong na lagi ka nilang inuutusan. Lagi ka nilang dinidiskartehan na dinadaya ka nila na ikaw na lang ang maglinis. Ngayon, ang ginawa po nitong worker na ito, sabi niya, oo nga no. Maya-maya, alam niyo po, tinatawagan na ako kasi may sakit na. Nilalagnat na. Ngayon, kailangan kong pumunta ron. Nung simula ito nun, kailangan kong pumunta ron at literal na sasabihin ko ron sa worker, ikaw na demonyo na pumasok dito sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Aalis yan, kawawala yung worker. Kakahiya. Bakit? Napasukan Paano nakapasok? Tinanggap niya yung bulong. No? Bulungan mo nga yung katabi mo. Di mo ba napapansin ang pangit mo? Huwag ka maniwala kasi ikaw ay kamukha ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos na kamukha niya. Kaya wag kang maniniwala ron. Nakukuha niyo mga kapatid. Okay po. So, anong klaseng sakit po yung mapapauwi ka? Ito po, huwag niyo kakalimutan. Sakit ng kabubuhan. Yes, isulat niyo yan. Kapag napauwi ka, no? Anong klaseng sakit ang binigay sa iyo ng Diyos? Ng demonyo? Sakit ng kabubuhan. Bakit? Bakit ka pumayag na mabulungan ka ng kaaway na hanggang sa mapauwi ka? Iba, nilalagnat, ang sakit ng lalamunan, ang sakit ng tiyan, ang sakit ng dibdib, no? Yung paa, di na magalaw, yung kamay, di na magalaw. Ngayon, pupunta ka ron, sasabihin mong ganun, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, doon lang aalis yung demonyo, maya-maya, okay na naman yung tao.
So, yun po, no? Mm, yan po yung paalala ko sa inyo. Kailangan makasurvive tayo. Amen? Kaway-kaway naman kayo kung naririnig niyo ako. Amen. So, anong sakit ng tawag doon? Yung napauwi ka ng diablo? Kailangan di tayo bumigay doon. Malaki ang plano ng Panginoon sa iyo. Sobrang laki, no? Ay okay po, magkita-kita po tayo ulit bukas. Nawa makasurvive ka. Sabihin mo sa sarili mo na kailangan mapagtagumpayan ko to dahil malaki ang plano ng Diyos sa akin. Amen. Kasi sa totoo lang, malaki ang plano ng Diyos sa iyo. Kasi wala pang rema, wala pang magulang mo, di pa nililikha. May plano ng Panginoon sa iyo. Ganyan kalaki ang tiwala ng Diyos sa iyo, no? Kaya patuloy kayo, endure hardship like a good soldier. Endure hardship and sufferings. Itutuloy po natin ito bukas po. Okay po, God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye. Bye-bye na po.